Hi everyone, my video for today is tungkol po sa feeling naglalak ang inyong panga. So maraming mga tao na nakakaranas ng ganito, lalo na kapag sila ay nakakaranas ng anxiety. Um, kung feeling mo na ang inyong panga ay naglock, ang una mong gagawin ay huwag magpanik. Kasi kapag magpanik ka, mas lalo itong lalala. Ang takot at pagkabalisa ay maring magdulot ng karagdagang pag-igting sa leeg na, nag, na nagpapahirap lamang sa iyong panga. So, bakit nagkakaroon ng ganito? Bakit ito nangyayari sa isang taong nakakaranas ng anxiety or panic attack or stress sa mga stress din? Nangyayari po ito kapag ang ating katawan ay nasa panganib. Kaya nakakaramdam tayo ng paghigpit sa iba't ibang bahagi ng ating kalamnan kabilang ang mga nasa panga bilang pagtugon sa pinaghihinalaang banta. Kasi guys, kapag nagkakaroon tayo ng stress, kapag nagkakaroon tayo ng anxiety or panic attack, kumbaga nagkakaroon tayo ng mga muscle tension, kumbaga nag-iigting yung ating mga muscle. And itong pag-igting na ito, like for example, kapag nagagalit ka, kumbaga humihigpit yung mga muscle natin. So same din talaga sa sa pag nagkakaroon ka ng ng panic attack or anxiety is ito umiigting talaga ito. Tapos kapag kapag ini-stretch mo siya, parang feeling mo parang may nag-crack-crack. Pero normal lang po yun kasi syempre kapag nasa nasa mood ka ng anxiety attack, lahat kasi ng ng kalamnan natin is naaapekto po yan or kaya yun nakakaranas tayo ng kumbaga nakakaranas tayo ng paglack ng ating panga pero hindi po ito mapanganib. And yung may bibigay ko lang po na mga tips is yung kailangan po i-relax ang inyong panga as possible as you can. At kumbaga ilagay mo yung palad mo, yung dalawang palad mo dito at parang imasahe ba? Parang i-massage ng i-massage. Hindi po yung heavy massage po. Kailangan pong kumbaga relax ba? Ma-relax yung panga mo. At kung nakakaranas ka ng sakit sa panga, gumamit ka ng cold compress na nakakatulong ito na maibsan ang sakit. And of course, uminom po ng tubig. Nakakatulong ito na mapanatili na mai-relax ang kalamnan sa panga at para maibalik ang sigla sa katawan kasi kapag na dehydrated ka, mas lalo din lumalala. Nagkakaroon din po yan ng epekto sa ating katawan. So, kailangan talaga na uminom tayo ng tubig. Yung sinasabi naman nila na hindi sila nakakainom ng tubig kasi parang sila parang nabubulunan, it's because nagkokonekta po yan sa sa utak. So lahat po na nangyayari sa ating katawan is nagkokonekta yan kapag nakakaranas kayo ng panic attack or anxiety or stress. Kasi yung itong nangyayari sa atin, itong pag-igting ng panga or yung feeling na nalalak yung panga is kumbaga ginawa po yan na maging kumbaga pag nasa banta yung katawan natin, parang nagre-react po yan. Reaction po yan. Pero kailangan talaga na may kaalaman po kayo kung papaano po ninyo kumbaga re-relax ang inyong panga na hindi mapunta sa sa malalang sitwasyon kasi hindi po yan madali lalo na pag mag-lock yung panga ninyo. Kailangan na kayong pumunta ng hospital kasi dangerous po yan. It could be na ikamatay kasi syempre walang hangin or hindi ka na nakakainom ng tubig so nade-dehydrated ka na. And isa pa po na kumbaga na pinanggagalingan itong
feeling na malalak yung panga mo is yung dapat balance yung stress at yung anxiety. Ang psychological stress ay maaring humantong sa yung bagang pagkuyom ba ng ng panga. Kasi kapag ganito yung panga at ganito yung kumbaga kailangan talaga na na i-relax yung ating panga kasi kapag mag-lock yan, mahihirapan talaga. So, maaring magpalala lamang sa inyong panga. So, kailangan talaga na siyempre maging mapag-obserba din kayo sa inyong sarili na kapag ganito na talaga na hindi na kayo makakain, hindi na kayo makalunok, hindi na kayo makainom, kailangan na pumunta kayo ng doktor, magpatingin kayo kung ano nangyayari sa inyo, and then kung ang doktor ninyo is walang findings, and kasi hindi lahat ng doktor is nasasagot lahat yung mga katanungan. So, kailangan na pumunta kayo sa isang psychiatrist kasi sila po yung may nakakaalam ng ganito. Kasi probably too much stress kayo and nakakaranas kayo ng panic attack or anxiety. Probably it's chronic or severe yung sitwasyon ninyo. Kasi pag ganito po, dapat hindi po ninyo iwalang bahala kasi mas magiging malala po yung condition ninyo. And sa mga taong may mga anxiety, wala pa pong nalalak yung kanilang mga panga. Feeling lang po at feeling na parang tumutunog. Kasi normal, like what I said, kapag nagkakaroon ka ng panic attack or anxiety or stress, normal lang talaga na parang nag-iigting yung ating panga kasi nga sa sobrang tense ng ating katawan, kapag sobrang galit, kapag sobrang stress, kapag mataas yung anxiety or panic attack, kasi lahat ng ating kalamnan connection talaga yan. So, kailangan mo talaga is, ang gagawin mo, dapat mong gawin is ibalanse yung stress at yung anxiety. So anyway guys, sana nakatulong po ito sa inyo sa information na wag po kayong matakot at kumbaga i-massage lang ninyo yung inyong panga. Kapag nakatulong, kapag na-relax, maganda. And kapag nakaranas kayo ng pain, gumamit lang kayo ng cold compress. Pero kapag talaga na severe na hindi na ninyo talaga makaya yung pain, so kailangan na ninyong pumunta ng doktor, ng hospital para matingnan po kayo yung inyong mga kondisyon. So, thank you so much. Sana nasagot ko po ang inyong mga katanungan. Sa mga taong may mga panic attack, anxiety at stress, chronic stress, mag-seek po kayo ng help sa psychiatrist at hindi lang po puro sa Facebook page na fina-follow po ninyo or isang YouTube channel na fina-follow po ninyo kasi even them nakaranas din sila or kung mayroon din silang mga alternative na pamamaraan, hindi lahat kung ano yung nagamit nila is hindi ibig sabihin na magagamit mo rin, 'di ba? Kasi syempre may kanya-kanya tayong pamamaraan, may kanya-kanya tayong treatment na comfortable tayo. Kasi yun dapat ang pinaka-importante na comfortable tayo, hindi magiging stress kasi mas lalong lalala yung condition lalo na pag nai-stress tayo. So anyway, God bless you all.